Si Cristina Frasco ang pasimuno sa paglulunsad ng kampanyang Love the Philippines, ngunit hindi nakaligtas sa kritisismo dahil sa paggamit ng kanyang larawan sa mga promo materials. Kilala rin si Cristina ang kasalukuyang Secretary ng Department of Tourism at alamin kung bakit siya isa sa mga pinakakontrobersyal na opisyal sa bansa. The Philippine Showbiz List presents Sino si Cristina Frasco, ang kontrobersyal na Tourism Secretary. Cristina's personal details. Si Maria Esperanza Cristina Garcia Frasco ay isang lawyer at politician. Siya ang kasalukuyang sekretary ng Department of Tourism, isang posisyong itinalaga sa kanya ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong June 2022. Kabilang siya sa Garcia political clan ng Cebu. Siya ay anak ng dating gobernador ng Cebu na si Gwendolyn Garcia at apo ng yumaong dating gobernador na si Pablo Garcia. Si Cristina ay asawa ni Vincent Franco Duque Frasco, ang kasalukuyang congressman na ikalimang distrito ng Cebu, at mayroon silang 4 na mga anak. Cristina's academic and professional background. Nagtapos si Cristina ng kursong Legal Management sa Ateneo de Manila University at kalaunan ay nakumpleto ang kanyang Juris Doctor sa parehong pamantasan noong 2006. Pumasa siya sa bar examinations noong 2007. Pagkatapos nito, siya naging isang practicing lawyer at nagturo ng law. Kabilang sa kanyang mga work experiences ang pagiging Senior Associate sa Romulo Law Offices, Professor sa University of San Carlos School of Law at University of San Jose Recoleto School of Law, Junior Associate sa Puno and Puno Law Offices, Intern sa Court of Appeals Cebu Division at Private Secretary ng General Manager sa Government Service Insurance System. Cristina's political career. Noong 2016, humalilin si Cristina sa kanyang asawa na si Duke bilang mayor ng Liloan, Cebu. Bago niya tuluyang gampanan ang posisyon, nagsilbi muna siya bilang First Lady ng Liloan. Muling nahalal si Cristina para sa kanyang ikalawang termino noong 2019. Noong 2021, ginawaran siya ng Presidential Lingkod Bayan Regional Award ng Civil Service Commission bilang bahagi ng 2021 Search for Outstanding Government Workers. Sa isang non-commissioned public satisfaction survey na inilathala noong August 2021, kinilala si Cristina bilang top-performing mayor sa Central Visayas na pumwesto bilang numero 1 sa 116 mayor sa buong rehiyon at numero 1 rin sa 44 na municipal mayor sa lalawigan ng Cebu. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ginawaran ang Liloan bilang top Philippine Model Municipality noong 2019 ng The Manila Times. Noong 2019, nahalal si Cristina bilang Pangulo ng League of Municipalities of the Philippines o LMP Cebu Chapter na naging kauna-unahang babae na humawak ng naturang posisyon at kalaunan ay nagsilbi rin bilang National Vice President ng LMP. Noong July 2021, itinalaga si Cristina bilang spokesperson ni Davao City Mayor Sara Duterte. Cristina appointed Tourism Secretary. Matapos italaga si Cristina bilang Secretary ng Department of Tourism, ilang sandali matapos ang May 2022 elections, nagbitiw siya sa kanyang pwesto bilang Mayor ng Liloan, Cebu. Siya ay pinalitan ng kanyang running mate at cousin-in-law na si Aljo Frasco na nahalal bilang Vice Mayor noong taong yon. Bilang Secretary of Tourism, pinangunahan ni Cristina ang paglulunsad ng kampanyang Love the Philippines, isang significant initiative na pumalit sa matagal ng slogan na It's More Fun in the Philippines. Gayunpaman, naging kontrobersyal ang naturang kampanya matapos lumabas na ang isang promotional video na ginawa ng isang advertising agency para sa Department of Tourism ay gumamit ng stock footage mula sa ibang bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, hinarap ng Department of Tourism ang malawakang batikos kaugnay ng umano'y 49 million pesos na rebranding project, kabilang ang mga aligasyon ng paggamit ng banyagang stock footage, isang itinuturing na hindi kahanga-hangang disenyo ng logo, at ang hindi paggamit ng libo-libong kuha ng mga lokal na photographer ng mga tourist destination na sinasabing napalitan ng mas madalas sa paglalagay ng imahe mismo ni Cristina. Sa kabila ng mga kritisismong ito, nanatiling matatag si Cristina sa kanyang mga desisyon. Sa ilalim ng kanyang liderato, nakamit ng bansa ang mahalagang tagumpay sa larangan ng global tourism noong 2024. Noong May 2025, kasama si Cristina sa mga secretaries ng gabinete na nagsumite ng courtesy resignation matapos magpahayag si Pangulong Bongbong Marcos ng plano para sa cabinet overhaul kasunod ng midterm elections ng 2025. Gayunpaman, nanatili siya sa kanyang posisyon matapos piliin ng Pangulo na ipagpatuloy ang kanyang panunungkulan bilang Secretary of Tourism. Samantala sa kabila ng mga kritisismo, iginiit ni Cristina na patuloy pa rin siyang pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay kasunod ng mga ulat tungkol sa di umano'y cabinet revamp at mga puna hinggil sa bilang ng mga turistang dumarating sa Pilipinas kumpara sa mga karatig bansa.
Sa pakikipag-usap sa mga reporter, nagpasalamat si Cristina sa Pangulo sa patuloy na pagtitiwala sa kanya at sa pagsuporta sa industriya ng turismo. Ang pagpapatibay sa kanyang posisyon ay dumating kasabay ng mga espekulasyon na siya ay aalisin bilang Secretary ng Department of Tourism. Kamakailan, itinanggi ng Malacanang ang mga ulat na siya ay papalitan ni Aviation Executive Stanley Nang matapos ang mga kritisismo sa kanyang pamumuno. Sa kabila ng mga isyu sa sektor ng turismo, pinangunahan ni Cristina ang opening ceremony ng ASEAN Tourism Forum ngayong taon sa lalawigan ng Cebu. Cristina denied self-promotion in tourism ads. Mariing itinanggi ni Cristina ang mga paratang na siya ay nagsasagawa ng self-promotion sa mga kampanya ng turismo ng bansa, kabilang na ang paglitaw umano ng kanyang mga imahe sa mga cover ng tourist magazines. Sa pagdinig ng Senate Committee on Tourism, kaugnay ng pagpapatupad ng National Tourism Development Plan at mga isyu sa mahal na pamasahe sa domestic flights, iginiit ni Cristina ang kanyang pagiging visible bilang Secretary ng Department of Tourism ay bunga lamang ng kanyang aktibong presensya sa mga lugar at gawaing may kinalaman sa kanyang tungkulin at hindi para sa personal na exposure. Samantala, pinuna ni Senator Raffy Tulfo si Cristina dahil umano sa mas nangingibabaw ang kanyang larawan kaysa sa mga tourist destination sa ilang promotional materials ng turismo. Sa naturang pagdinig, nagpakita si Senator Raffy ng mga magazine at iba pang materyales kung saan kapansin-pansin ang mga larawan ni Cristina. Ayon kay Senator Raffy, hindi umano mabebenta ang turismo kung ang marketing materials ay nakasentro sa mukha ng isang opisyal sa halip na sa mga tanawin, kultura at karanasan sa bansa. Binanggit din ni Senator Raffy ang isang magazine na pinamamahagi sa Japan na anyay isang nasayang na pagkakataon upang mai-promote ang turismo ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa halip na ipakita ang mga destinasyon at atraksyon ng bansa, mas nakafocus umano ito sa imahe ni Cristina, maging sa mga coverage ng mga seremonya tulad ng groundbreaking activities. Dagdag pa ni Senator Raffy, may natanggap siyang mga reklamo mula sa publiko nagsasabing tila ginagamit ang mga materyales sa turismo para sa personal na pagpapakilala ni Cristina. Iginiit niya na mas nararapat na ituon ng Department of Tourism ang promosyon sa mga destinasyon, pagkain, wellness offerings at kulturang Pilipino at hindi sa mga personalidad. Bilang tugon, nilinaw ni Cristina na hindi siya nagbigay ng pahintulot sa paggamit ng kanyang larawan sa naturang magazine at iginiit na walang pondo ng gobyerno ang ginamit sa paglalathala nito. Dagdag pa ni Cristina, wala siyang dahilan na pang isulong ang sarili dahil wala siyang balak tumakbo sa anumang national position sa 2028. Anya, kanyang pagiging aktibo sa mga destinasyon at pagkikipag-ugnayan sa mga stakeholder ay bahagi lamang ng kanyang tungkulin bilang Secretary ng Department of Tourism at hindi dapat bigyang kahulugan bilang self-promotion. Bilang paglilinaw, sinabi naman ni Senator Raffy na hindi niya inaakusahan si Cristina na naghahanda para sa isang national electoral run. Anya, kanyang punto ay ang obserbasyon ng publiko hingga sa tila labis na paglalantad ng imahe ni Cristina sa mga materyales sa turismo. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!